Tamang kausapin ang Pangulo po ng Philippine Bar Association dahil mukhang pumayag na ho kapwa pareho na sa isang friendly debate si Senador Rodante Marcoleta at si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. So sa po ng West Philippine Sea at nag-offer po ang Philippine Bar Association na maging neutral venue sa friendly debate na yan. Tinanggap naman ng magkabilang panig. Alamin natin kung kailan na showing o kailan mangyayari itong friendly debate na ito. Si Attorney Rachel Aileen Santos, Pangulo po ng Philippine Bar Association. Attorney Santos, Ma'am Rachel, good morning po sa inyo, ma'am. Attorney, si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Gandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Orly. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa panahon pong ito. Napakaaga. Attorney, Walang anuman. Attorney Santos, meron na ho ba tayong venue at lahat ng detalye dito sa tinatawag na friendly debate sa usapin po ng West Philippine Sea at Calayan Island Group sa pagitan po ni Senador Marcoleta at dating Associate Justice Carpio, ma'am? Wala pa tayong mga detalye na ganyan, no? So, kasi nga kahapon namin nabalitaan na nung Monday night na tinanggap na yung paanyaya namin na mag-debate ni Senator Marcoleta. Tapos nagbigay siya ng mga suggested na mga proposition niya. Nabalitaan din namin last night na ito ay alam na ni Justice Carpio, pero meron din siyang sariling mga suggestion kung ano naman yung mga propositions, no, na gusto niyang maging topic ng aming ng debate na ito. So ang actually na gagawin namin ng PBA ay we will now be formally reaching out to them precisely para mapag-usapan at kailangan talaga na magtagpo sila sa proposition na yan. Kailangan pareho yung pinanggagalingan nila, pareho dapat yung issues na gusto nilang i-resolve. Doon tayo magsisimula. Kasi kung kahit doon hindi tayo magkasundo, walang mangyayaring debate. So yun ngayon ang ginagawa yun nga actually ngayon ang gagawin ng PBA. It will now formally reach out to both parties kasi all of this is happening sa media lang, wala pa kaming actually natatanggap na official communication from both, pero uunahan na namin sila, kami na actually reach out to them, and then we will summarize mostly kung ano yung suggested propositions nila, and we will ask them to agree on kung ano nga yun. And then from there, we can talk about the where, the when, and the how, meaning ano ba ang debate format na komportable sila. We have our own ideas, pero syempre gusto naming malaman from their end kung ano yung mga input nila dito sa mga bagay nito. Okay. Bago ko po talakayin o magtanong regarding the proseso o paraan ng pagdedebate, bagamat wala pa ho tayong, sabi nyo nga kanina, what, when, and where, o saan lugar gagawin ang friendly debate na yan, may mga nag-aalok na ho ba? Attorney Santos, dito, maganda rito ang venue namin, malapit sa dagat. Para may view ng West Philippine Sea. May mga gano'n bang offer kayo natatanggap, Attorney? Actually, wala naman, no. Nobody has actually approached us regarding the venue. We've been asked, no. Marami na nagtatanong, pero wala pa talagang nagpapahiwatig na willing sila to have the debate there. Nabanggit ko sa isang panayam kahapon na ang tinitingnan sana namin ay, well, initially ang tinitingnan ko, siguro that's the most correct term for that, are kung pwedeng sa school, one of their auditoriums, kasi para makokontrol yung environment sana. So definitely a public, as public as it could be, but at the same time, ensuring safe and secure surrounding for both parties. Kung meron naman nagtatanong na kung meron na bang nagpahiwatig ng interest na to partner with us regarding precisely making this public making this debate a public thing, then meron naman, pero still wala pa talagang mga detalye kasi nga kailangan talaga mag-agree ang both parties
sa issues na tatalakayin. Alright. Sa proseso kasi ng college debate, yun lang po kasi yung pamilyar ako, Attorney Rachel, hindi ko na alam yung political debate, kahit pa paano na-obserbahan natin yan. Kahit ano man debate yan, kinakailangan merong isang issue to resolve. Resolve that Yes, resolve this, and then correct. merong Tama affirmative, naman, and then oo. merong negative statement, Yes, stance po dyan. So, para at least may direksyon. Nakikita niyo ho ba correct. na baka dito sa pag-uusap na kung ano dapat ang kanilang re-resolve, baka hindi matuloy? May ganun ba kayong na-forecast na dyan, nakikinig-kinitang tulad niyan, Attorney Santos? Well, I guess hindi matutuloy pero definitely a challenge, Mhm. no? Kasi hindi naman nila tinatago, hindi rin naman tinatago ni Senator Marcoleta kung ano yung gusto niyang um, positions. Yun nga sinasabi natin yung resolve ko ano man yun, no? But very definite and very specific yung gusto niya. Si Justice Carpio naman, may sarili nga siya. In fact, he was not very shy about saying kung dapat kasi ganito lang or ganito dapat kasimple ang proposition natin. Opo. So yes, no, yun talaga ang, kasi everything else, the where, the when, and the how, yung format, mga detalye na lang yan eh. Pero kung doon sa punto or doon pa lang tayo sa define ng proposition, kung doon pa lang hindi talaga tayo magkasundo, then I'm afraid all of this discussion will be for nothing. So, but I'm really hoping na hindi naman ganon. Sana if we try to simplify it, sana pag nakita ng both parties na sincero ang Philippine Bar Association to just really have this kind of debate para nga makita ng iba, no, or marinig or maliwanagan man lang ang iba kung ano ba talagang issue ng West Philippine Sea, then sana matuloy siya. Ang purpose naman, kaya siguro nais nyo rin na kayo ang mga siwa nitong debateng ito, ay hindi para malaman na sinong tama, sino ang mali, sino ang tatanggap ng Best Debater Award. Hindi, wala siguro ganun. Kung hindi para makita yung stance ng bawat panig. At sa puntong iyon, ating tingnan kung ano yung mga dapat natin gawin para mapagtibay pa ang claim ng ating bansa dito sa mga disputed areas na ito. Tama ho ba yun, Attorney Santos? Tama ka, Orly, at maraming salamat, no, sa punto na 'yon. Yun talaga ang I guess pinatutunguhan ng debate na 'to. Hindi naman kami hindi namin naisip na suggesting or in fact just saying na gusto namin host ng debate na merong ng precisely may grand winner, no? Hindi yun eh. Ang purpose talaga ng Philippine Bar in even suggesting this is para nga maliwanagan. Nabanggit ko rin kasi dati, no, or sa isa din panayam na may kaguluhan kasi. May kaguluhan at may confusion kung ano ba talaga ang facts, no? Ano bang established facts regarding sa issue ng West Philippine Sea? Kasi hindi naman ito bago. Matagal nang pinag-uusapan, pero parang bakit hanggang ngayon May nanlilito. marami pa meron May marami pa ring mga Pilipino ang hindi nakakaintindi or probably hindi lang nila alam, no? Hindi sila interesado kasi naman sa pang-araw-araw inisip nila hindi ito mahalaga, pero on the contrary of course ang palagay at ang paniniwala ng Philippine Bar Association is actually importante siya kahit sa pang-araw-araw na concern, no? So doon kami nanggagaling. Gusto namin ng information dissemination and education ang siguro pinakapunto namin. So sana ganun ang tingin din ng mga ni Justice Carpio and ni Senator Marcoleta. Okay, so yung huling tanong ko, kung kailan, medyo malayo pa yun sa puntong ito natin pag-uusap, Attorney Santos. Dahil sabi nyo nga, kinakailangan matalakay muna ano yung pinaka-main topic, ano yung pinaka-main issue to resolve sa debating ito. Dahil kung hindi gagawin yon, walang direksyon ng debate. Dahil kung ano lang ang papasok sa isip ng isang makikipagdebate, doon hahatakin ng usapin. Medyo malabo ang uri ng debate na ho pag gano'n, Attorney Santos. Ano po? Correct. Tama ka. Hindi kami makapagsabi kung regarding a definite date or kahit kung may definite place, no? Kasi it will really, really depend on
parties agreeing on the propositions. Mhm. Then Pero siguro pag nakuha namin yon, we will be able to make a definite statement na, sige, mukhang matutuloy na to, and then ito yung proposed details. Sana ganun. Oo. napag-uusapan niyo na ho ba sa Philippine Bar Association kung ano mga posibleng paghandaan, lalo na bagamat wala pang katiyakan kung saan at kailan, ay kung papaano ho ang mangyayari kung tatanggap tayo ng mga audience. Dahil yung iba ho rito, alam niyo naman, may kasabihan tayo sa batas na kahit sa korte, if you have the evidence, pound on the evidence. If you have the truth, pound on the truth. At kung wala, pound on the table. Wala sanang mag-pound on the table kung hindi ba ganun? Sabi yung debate, attorney. Of course, being realistic about it, no, alam naman namin yung posibilidad na maingay lang ang mga tao, mag-ingay lang. Ayaw namin sana ng ganon. Maghahanda kami. Kung ganon man, we would like to have safety and security measures in place, and definitely not just to put in place orderly debate protocols, but also, of course, audience protocols. Kasi nga, kailangan mainam na at scholarly na panayam, ano? Hindi hindi siya political rally. Yan ang, I guess, yun ang gusto naming iwasan. Attorney Santos, maraming salamat sa pagkakataon. Definitely magkakausap po ulit tayo, ma'am. Thank you po at magandang umaga po sa mga bubod ng Philippine Bar Association. Good morning po sa inyo. Good morning. Thank you. Ang Pangulo po ng Philippine Bar Association, Attorney Rachel Aylin Santos, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Hilingan, walang Pinoy